May darating tayong delivery bukas pare. I can't be here kasi sasamahan ko si Dan para bumili ng regalo for Cathy's wedding. Paalam ni George sa kanya. Seryoso ka na ba? Kunot noong tanong ni Cairo dito. Sa alin? Kay Dan. I mean, you've been like constant date for the past few days. Kibit balikat niya. Kahit yata kailan ay hindi niya naisip na papatol ang kaibigan sa isang tulad ni Danica. What do you mean? Natatawang sabi nito. Dan is my friend, hanggang doon na lang yon. Hindi tulad ng iniisip mo ang relationship na meron kami. Paliwanag pa nito. Oh, okay, but don't give him false hope, kawawa naman. He knew about it kasi napag-usapan na namin ang bagay na yan. George smiled. Thanks for the concern. Anito bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Mula pa kolehiyo ay kaibigan na niya si George sa kabila ng agwat nila noon sa buhay ay hindi ito naging hadlang upang hindi sila naging matalik na magkaibigan. Nakita niya kung paano nagsumikap si George na maabot ang mga pangarap nito. Sa ngayon ay isa na ito sa mga kinikilalang ad model bukod sa trabaho nito sa kanya. Isang workaholic, yun ang tingin niya sa kaibigan. Muli siyang napatingin sa pintong nilabasan ng kaibigan. He wished that George will let go into a relationship with Danica. Speaking of Danica, papadalhan niya nga pala ito ng mga bulaklak. Nais niyang magpasalamat dito dahil kay Danica ay nakilala niya si Kyrie. He admits he was fascinated by Kyrie. Her face that speaks 1,000 words. Sa bawat kibot ng mga labi nito at bawat ekspresyon ng mukha ay tila napakaraming ibig sabihin. And Kyrie is one of a kind dahil ito lang yata ang hindi nabulag sa kanyang panlabas na itsura. He grinned upon reminding how Kyrie reacted when he said to her that she likes him. Sir, tumawag si Mr. Kutama. He was reminding about his order he placed last Thursday. Paalala ni Amelia na sumungaw sa may pinto. Oh yeah, tawagan mo si Carlos para maisaayos na ang mga orders ni Mr. Kutama. Sir, wala po si Carlos, di ba? On leave po siya. Paalala ni Amelia na napakunot noo. Nawala naman sa isip niya na umuwi nga pala ng probinsya si Carlos. Isa pa sir, bukas pa lang darating ang delivery. Muli nitong paalala. Oo nga pala. Anyway, ako na bahala sa orders for now. Can you do me a favor, Amelia? Sure sir. Maluwag itong ngumiti. Please arrange me a dozen of bright roses. Aniyang hinarap ang computer. Roses sir? Nagtatakang tanong nito. Yes, and don't forget to put a thank you card in the name of Danica. Paalala pa niya na hindi tinanggal ang mga mata sa monitor ng computer. Wow, bago yan sir. Nakangiting sabi nito. Ang alin? Aniyang nalipat ang tingin na tila nanunuksong sekretarya. Magbibigay ka ng flowers. Natatawang sabi nito. Tama si Amelia. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya magbibigay ng bulaklak at hindi pa sa isang babae kundi sa isang binabae. Don't get me wrong Amelia, the flowers are for Danica, pero hindi siya isang babae. He was a friend. I just want to thank him. Oh, okay. Yun lang po ba? Natutop naman nito ang bibig sa kanyang sinabi. And please order a box of sushi at Misato and deliver it to Kyrie. Napangiting dagdag niya. He wondered how Kyrie would react sa oras na makita nito ang sushi box. Kyrie? Bakla din sir? Curious na tanong ng antribidang si Amelia. No, just do as I say Amelia or you'll be jobless. Curse him for hiring a secretary like Amelia. Lahat na yata ng pinagagawa niya dito ay may katanungang kasunod. Sabi ko nga, anito bago umalis. Ay sir, ano na naman? Nawawalan ng pasensya niyang sagot. Paano ko po ipapadala, di ko naman alam ang address nila.
Just prepare it. Ako na ang bahala sa address. Pagtatapos niya sa katanungan nito. Wow! Nice flower, sister! Bati ni Yenny sa kumpon ng bulaklak na hawak ni Danica. Thank you! Tila kinikilig na sabi nito. Sino nagbigay? Si George? Tanong ni Kyrie na sumalampak sa sofa. No, guess who? Kinikilig na sabi nito na niyakap pa ang mga bulaklak. Bago mong fafa, sabad ni Kathy. No? Muli nitong sagot. Okay, stop the guessing game, Dan. Masyado na kaming naiintriga. Sino ba talaga? Curious na tanong ni Kyrie na hindi na makapaghintay pa. Galing kay Papa Cairo. Tumili nitong sabi. Okay, akala ko ba date ni Kyrie yun? Ba't sa'yo nagpadala ng flowers? Nagtatakang tanong ni Kathy. Well, ganyan talaga. Siguro na-realize ni Papa Cairo na mas bagay kami. Hindi naman kasi siya pinapansin ng isa dito. Inis na tinapunan ng masamang tingin ni Kyrie si Dan. Supalpalin kaya niya ito ng mga bulaklak nitong tangan. Para itong bulating binudburan ng asin kung kiligin. Nakakaalibadbad tignan. Type ka ni Cairo? Magkakapanabay na sabi ni Kathy at Yenny na sa kanya nalipat ang atensyon. Hindi, at hindi ko siya magugustuhan. So leave me out of this, cause I'm leaving na. Bye! Walang preno niyang tanggi kasabay ng pagtayo upang tunguhin ang pinto. Mga lukaret, akala siguro papatulan niyang isang tulad ni Cairo na manyak. No way! Pagod na inilipat ni Cairo ang likod sa malambot na backrest ng sofa. It was almost midnight nang makauwi siya mula sa opisina dahil sa deliveries. Sa kabila ng malaking kinikita ng negosyo ay hindi pa rin niya ito basta na lamang pwede ipinapasa sa iba ang trabaho. Kung wala ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan ay siya na ang gumagawa ng naiwan nito. Malalim siyang napabuntong hininga. Minsan, nais na niyang magpahinga subalit hindi naman maaari. Siya na lamang ang inaasahan ng ama lalo na nang mamatay ang kanyang ina. Mula kasi nang pumanaw ang kanyang mama ay lubos itong namighati. Dahilan upang mapabayaan nito ang kanilang negosyo. It was almost doomed to fall when he finally decided to manage it kahit wala siyang hilig sa ganoong klaseng negosyo. And now, he is enjoying the business dahil nakita niyang marami pala siyang napapasayang mga tao sa pamamagitan ng mga bulaklak. It's been a month nang huli niyang dalawin ng ama niya sa rest house nila. Maliban sa paminsan-minsan niyang pagtawag dito, nasa mabuti naman daw itong kalagayan sabi ng private nurse na kinuha niya para dito. Masakit man sa loob, ang makitang lugmok sa depresyon ng ama ay tanggap na niya ang katotohanang hindi nito kaya na wala ang kanyang mama. May ilang beses na itong nagtangka sa sariling buhay. Mariin siyang napapikit nang maalala ang isang tagpo sa kanyang naabutan. Sir, salubong sa kanya ng humahangos na katulong, bakas sa mukha nito ang matinding takot. Bakit? Anong nangyayari? Kinakabahang tanong niya habang ang mga mata ay sa hagdan patungo sa mga silid. Si Sir Ronald po, hintakot na sabi nito. Iyon pa lamang ang kanyang naririnig ay mabilis na niyang tinakbo ang puno ng hagdan patungo sa silid ng ama. Nanlalaki ang mga matang hintakot na napatakbo siya sa kinalalagyan ng ama. Nakaya ito at tila wala ng malay. Sa tabi nito ay ang bote ng sleeping pills na sa palagay niya ay ininom ng ama. Madali niya itong binuhat upang madala sa pinakamalapit na pagamutan. Kumusta na ang lagay ng Papa Doc? Nag-aalalang tanong niya sa doktor na siyang tumitingin sa ama. Okay na siya, don't worry. Nailavage na namin siya. Lahat ng intake niyang pills ay natanggal na. Paliwanag nito na tinapik siya sa balikat bago tuluyang umalis. Abot-abot ang pasasalamat niya sa kaligtasan ng ama. Agad niyang tinungo ang kwarto kung saan ito nilipat mula sa emergency room.
Mula sa kinatatayuan ay nakita niya ang mahimbing na pagkakatulog ng ama. Hindi niya lubos maisip na darating ito sa puntong nais na nitong wakasan ang sariling buhay. May kung ilang beses muna siyang huminga ng malalim bago ito nilapitan. Punong-puno ng agam-agam ang kanyang dibdib. Paano kung hindi agad siya nakauwi ng maaga? Nasaan na sila ngayon? Paano na siya? Bagamat isa siyang lalaki ay hindi maiiwasan ang mangamba siya at masaktan sa mga nangyayari sa kanilang buhay. 1 taon pa lang ang lumilipas nang kuhanin ng may kapal ang kanyang ina. Subalit, hito ang ama at nais na ring sumunod rito. Marahas siyang napabuntong hininga sa mga alaala. Magta3 taon na mula nang iwan sila ng kanyang mama. Pero hito at tila siya lamang mag-isa ang natira. Sana dumating na ang panahon na magising ang kanyang papa sa pagkakalugmok nito. Sana matauhan na ito at hindi ito nag-iisa dahil narito pa siya. Sana. Hindi pa tuluyang nakakapasok si Kyrie sa bookstore niya ang pagtayo ng balahibo niya sa batok. Isang pamilyar na kaba ang muling pumaloob sa kanya. Panay ang kabog ng kanyang dibdib. Tila pagod na napapahaplos siya sa kanyang batok upang pawiin ang kanyang nadarama. "Oy, Kyrie siya!" Malakas na sigaw ni Danica. "Ay, palaka!" Napatalon niyang sigaw. "Ano ka ba, Dan? Papatayin mo ba ako?" Irritable niyang sabi na hinampas ito sa balikat. Kasi naman sister, kanina ka pa nakatayo sa harap ng shop mo. May problema ba?" "O, wala naman." Anyang pumasok sa loob ng kanyang maliit na bookstore habang kasunod si Danica. "Bakit ka nga pala nandito?" Kasi tinatanong ni George kung tinatanggap mo raw ba yung offer niya." "Ha? Offer? Anong offer?" Kunot noong tanong niya rito. "Ano ka ba? Yung 50% discount." Anitong nasapo ang noo. Nakalimutan na nga pala niya ang tungkol sa sinasabi nitong offer sa kanya ni George. Hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin niya ang bagay na iyon. George may be Kairo's friend pero hindi ibig sabihin yon ay ito na ang masusunod pagdating sa negosyo ng huli. "I'm still thinking about it, Dan." Matabang niyang sagot. "Ano ba sis? Ang ganyang kalaking discount ay hindi na pinag-iisipan pa kundi tinatanggap na." Eksaherado nitong sabi nito na tila gigil na pinagsalikop ang mga palad. "Ay Dan, pwede ba? Just give me a few more days. Isipin pa lang na ang magiging katransaksyon ko ay si Cairo, nangingilabot na ako." Napairap niyang sabi sa huling tinuruan. "Fine my dear, pero ito lang sasabihin ko sa'yo. Time is ticking. Ang negosyo mo ay bulaklak iha, hindi punerarya." Anito bago tuluyang nilisan ang shop. Naiwan siyang nag-iisip ni Dan. Malaking tulong talaga ang magagawa ng sinasabi nitong diskwento. Pero kung anong laki ng diskwento na binibigay sa kanya, ay siya namang laki ng diskumpiyado niya. Malakas ang pakiramdam niya na may pinaplano sa kanya ang kaibigan. Kung ano man, malalaman din niya iyon. For now, maaaring tama si Dan, kailangan na niyang patulan ang offer bago pa magbago ang isip nito. Sayang din ang malaki niyang kikitain. "Cairo, one of these days, I'm sure nakakagat na din sa pain natin si Kyrie." Nakangiting bungad ni George sa kanya. "That's good. Nakausap mo na ba si Danica tungkol dyan?" "Yes, pero tulad ng inasahan, pag-iisipan pa ni Kyrie ang offer." Nakangisi nitong sabi. "Talagang desidido ka kay Kyrie ha?" Naiiling-iling na sabi ng kaibigan sa kanya. "Hindi naman. I just wanted to know what's with this strange feeling I had since I first kissed her." Aniyang tila nagbalik tanaw pagkit ang mga ngiti sa labi. "Pare, in love ka na?" It's more of a confirmation by George rather than a question. "Ha? Hindi naman siguro. Attraction, maybe."
kibit-balikat niyang sagot sa sinabi ng kaibigan. Ano nga ba ang pumasok sa kukote niya at naisipan niyang kasabutin ang kaibigan at si Danica sa bagay na may kinalaman kay Kyrie? Sa itsura pa lang kasi ng dalaga ay tila napakahirap na nitong suyuin. Ang bigyan ng 50% discount ang dalaga ay batid niyang malaki na ang ikalulugi niya dito. But he can't help himself. Just the thought of not seeing her brings emptiness he can't understand, and that made him feel more intrigued about what he's feeling, knowing that she only met her twice. Nang sabihin ni George sa kanya na naghahanap ng supplier ng flowers si Kyrie para sa itatayo nitong shop, ay agad na pumasok sa isip niya ang isang plano. Ang plano na maging siya mismo ay nabigla sa sarili. Halos hindi makapaniwala ang kaibigan niya sa kanyang mga plano. Sa hindi maintindihang dahilan ay nais niyang madaliin ang araw upang hindi makatanggi si Kyrie. And he felt like he could do anything just to see her again in a way that she cannot run away from him. Talagang tinamaan ka kay Kyrie. Alam mo bang mukha kang tanga nang umingiting mag-isa dyan? Ani George na nakakalokong nakangiti sa kanya. I told you I'm not. Depensa niya sa sarili. I just wanted to find out something. Nais niyang muling idugtong subalit alam niyang bubuskahin pa rin siya ng kaibigan kaya pinili na lang niyang putulin pa ang nais pa niyang sabihin. But you are planning. First time yan ha? Bakit Cairo? Siya lang ba ang hindi nabulag ng charms mo? Natawang sabi nito bago humalakhak. Bakit nga ba? Siguro nga dahil ito lang yata ang babaeng hindi na-attract sa kanyang pisikal na anyo sa unang pagkikita. Aminado siya. He is not as handsome like any other artist, but he have this different charm that attracts women. Maaaring isa pang dahilan ay dahil hindi din sanay na itrato ng kaiba sa kanyang nakasanayang panunuyo ng mga babae sa kanya. Kung tutuusin, ay mas marami pang mas maganda kaysa kay Kyrie. Subalit may kaiba sa dalaga na nais niyang tuklasin. He sighed. Maybe he was really insane doing this kind of things just for a woman. Sir, Danica online 1. Paalam ni Amelia sa kanya. I'll take it. Anyang pinindot ang button sa telepono bago tumingin kay George. Yes, Dan. Anya nang marinig ang boses ng kausap. Akala ko ba padadalhan mo si Kyrie ng sushi? Ani Dan sa kabilang linya ng telepono. Ha? Yeah, I told Amelia to send it. Wala pa ba? Nagtataka niyang tanong rito. May ilang araw na din ang nakalipas nang sabihin niya kay Amelia na padalhan ang dalaga ng sushi box. Nakakapagtaka naman yatang nakalimutan nito iyon samantalang naipadala nito ang bulaklak at iniutos niya para kay Danica. Wala pa, Dan said confirming. Okay, sasabihin ko uli kay Amelia na padalhan si Kyrie. Maaring nakalimutan lang. Okay, then she'll be at her house around 8 this evening. Anito bago ibinaba ang auditibo. Hindi mo pa ba napadalhan si Kyrie? I thought you have a very efficient secretary. George said teasingly. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya rito. Amelia! Inis na tawag niya sa sekretarya. Sir? Nakangiting bungad ng tinawag. Didn't I told you to send Carrie Martinez a box of sushi? Salubong ang kilay niyang tanong rito. I'm sorry sir, it must have slipped my mind. Anitong naglaho ang mga ngiti sa labi. Send her before 8 tonight. Maautorisadong utos niya rito. Yes sir, yuko ulong sagot ni Amelia. Masakit ang katawan na inilipat ni Kyrie ang katawan sa malambot na kama. Kadarating lang niya mula sa pinapaayos na flower shop na siya niyang bubuksan. Ilang araw na din mula nang pasimulan niya ang construction ng interior nito at marami pa siyang kulang.
Kung sa pera naman ay wala siyang problema dahil isang tawag lang niya sa kanyang daddy, agad siyang padadalhan nyon ng karagdagan kulangin man. It was 6 years ago when her mom died from a car accident. Halos mamatay siya sa sama ng loob noong mga panahong iyon. She was very close to her mom dahil nag-iisang anak lamang siya. Ito ang karamay niya sa ups and downs kaya napakasakit ng ito ay biglaan na lamang mawala. She never felt the presence of his dad. Nanatili itong tahimik at tulala ng mga panahong iyon. Alam niyang maging ito man ay nabigla sa pagkawala ng kanyang ina at hindi niya ito masisisi. She just stayed beside his dad and comforted him hanggang sa unti-unting bumalik ito sa normal nitong buhay. Sa ngayon ay masaya ang daddy niyang namumuhay sa Australia. Nagbukas ito ng isang maliit na negosyo na ngayon ay unti-unti naman nitong napapalago roon. Happy with her life, now ay wala na siyang ibang mahihiling pa maliban sa isa, and that is to have her own family. Wala na ang mami mo, iha. Hindi mo na ako kailangan pa rito. Malungkot na sabi ng kanyang ama na si Arturo Martinez. Sa edad nitong 53 na dati-rati ay hindi kinababakasan ng edad, ngayon ay tila mas tumanda pa yata ng ilang taon. Dad, higit ko kayong kailangan ngayon. Paano mo naman nasabing hindi na? Puno ng pagdaramdam niyang sabi. Dahil matanda ka na. Gamitin mo ang perang naiwan para sa iyo ni Melinda. Anitong tumayo mula sa kinaupo ang kama at tinungo ang drawer na nasa dresser. Ito ang sulat na natagpuan ko mula sa gamit ng mami mo. Iniabot sa kanya nito ang isang kulay dilaw na sobre. Patunay yan ng kanyang pagmamahal sa'yo. I need to get away, iha. I can't stand living here anymore. Dahil tanging ang mama mo lang ang nagpapaalala sa akin sa bawat sulok ng bahay at lugar na ito. Madamdaming pahayag ng ama habang pigil nito ang pagtulo ng mga luha sa mga mata. Sa buong taon ng pagsasama namin ng mama mo ay wala siyang iniisip kundi ang kapakanan mo. At ngayon, hanggang sa huli, ay pinatunayan niya yon. Ingatan mo ang sarili mo, iha. At lagi mong tandaan na narito lang ako sa oras na kailangan mo ng tulong. That was 6 years ago. 6 na taon mula nang hindi na umuwi pa ang kanyang ama mula nang ito ay magtungo ng Australia. 6 na taon kung saan naramdaman niya ang ibig sabihin ng pag-iisa. Kung hindi siguro dahil sa mga kaibigan, ay matagal na siyang nasiraan ng bait sa sobrang kalungkutan. Pero hindi pa rin maiaalis ang katotohanang naiwan siyang mag-isa upang harapin ang bukas ng walang karamay sa oras na kailangan niya. How she wished that her mom never left her dahil sa pangyayaring iyon ay tuluyan nang nawala ang kanyang matatawag na pamilya.